Good morning, good morning. Happy Sunday. Ang bilis ilan lang no, ilan araw. Chinese New Year na. Feng Shui tip lang tayo ngayon ha. Kasi baka mamaya maraming tao na. Feng Shui tip lang tayo. Yung kahapon, may Feng Shui tip ako tungkol sa tubig na napanood nyo. Yun, lalagay ng tubig sa harap ng tindahan, sa harap ng bahay. Feng Shui tip, panood nyo yung Feng Shui tip na water. Ngayon naman, magpo-Feng Shui tayo kasi this year is a snake year. Ang snake nasa gitna po yung star. Kaya tatamaan tayo lahat kasi nasa gitna siya eh. Kaya matatamaan tayo ng illness star. May bago tayo stop naman. Kaya ingat lang. It's only a guide. Marami pumapasok, natatapos siya. Hindi po. It's only a guide na snake is a illness star lang ha. Huwag tayo, it's only a guide lang. Huwag tayo gabay lang. Huwag tayo serious na ay ako talaga makasakit. Hindi po ha. It's only lahat na snake, hindi naman lahat na snake matamaan o makasakit. Ingat lang, huwag magdalaw sa hospital, funeral, huwag lang mag-attend ng mga bad. Halimbawa, huwag kayo magpahiram ng pera, huwag kayo mag-guarantor. Yan ang importante, huwag tayo mag-guarantor, nasasama tayo sa kaso. And yung galit, i-control mo. Kumainit ulo mo, umalis ka na. Huwag kayo kasama sa away po. Ha? Yan ang gabay na Feng Shui natin, no? Yung mga sa Chinese New Year, lahat na tiger, snake, pig, dog, and monkey, magsusuot ng red panty, red brief. And araw na yon magsuot ng pulang damit. Araw na yun. But then after that, mas maganda may magsuot kayo ng lahat na damit na may pula. Parang ako, January umpisa, yung lahat na pula ko, dinabas ko na. Hanggang tapos ng masuot ko yung pula, saka tayo magsusuot ng lucky color nyo. But this year po, yung mga snake and pig, talaga kailangan magsuot ng talagang pulang-pula. Lahat mo pula, labas mo. Then, ordinary day, something red, basta may red. Pero yung brief and panty, 1 year. 1 year for snake and pig and dog and tiger. 1 year po. And monkey, 1 year na red. Pahingi nga lang red panty. Red panty po. Maganda ang red panty namin. Ang daming customer bumabalik kasi ang panty namin cotton and hindi nangungupas. Maraming panty, 3 times na, 4 times na nangungupas yung mga panty namin. Tingnan mo ang kaganda. Ang ganda sa likod. Oh. Ha? Yan ang panty namin na magaganda. Ha? Wear lang, advice lang, magsuot kayo ng red panty. No? And before Chinese New Year, yung mga wallet nyo kailangan puno na ang pera. Ang Chinese New Year is January 29, 2025. This year is a good year kasi leap year. Yung nakahanap ng jowa, yung hanap ng boyfriend, girlfriend, or medyo senior, yun na, anong tawag natin yung senior, medyo hiyawbit yung ako. Titigok na. Hindi tigok. Ay, hiyawbit yung ako, yung senior na, hindi, senior. Si menopause. Yung senior na mahilig. Yan, this year mga senior, ingat din. Kasi it's, tawag Tiyotso tawain. Tawain sa leaf year. Ito ang leaf year na, pagbabae, pangit yung parang malandi, gano'n. Paglalaki, mahilig. And mga yung nakahanap ng boyfriend, girlfriend o kakasal this year is very good. Isang year na alala ko, rabbit din ba, no? Isang year, rabbit year. Marami nabubuntis this year din.
subukan natin. Next year is a horse year. Pwede na kayo gumawa ng baby. Horse is very powerful sa feng shui, no? Pagpagalitan natin si Snake. Kasi Snake, mabait siya. Pag nagagalit, aataking ka. Tapos matagal siya magalit sa'yo. Tinatago niya ang galit sa'yo. Hindi mo alam, ha? So, tapos isa pa, isang gabay na mga senior, dapat palagi, senior wala na feng shui after 75 o 80, wala na feng shui. Always wear red ang senior, mga bata, para hindi matamaan ng sakit. Mga bata, always wear red. Hindi ko alam na daan o pumapasok sa tindahan ko, bakit yung mga bata pinapasuot ng itim? Alam mo yung itim? Oh, Sanga. Yung itim, ini. bohe ba? Ini. Ang bata po kailangan magsuot ng puro mga bata kailangan magsuot ng underwear na pula. Tapos palaging pula ang suot para yung mga bad energy lumalapit sa bata. Kailangan patawas-tawas na naman. Huwag kayo magpapasuot ng itim sa mga bata. Please lang. Tapos matanda, huwag din magsuot yung mga bad energy lumalapit sa kanila. Ngayon, susunod, pag hindi umalis siya, magiging hanap kayo ng albularyo o pangtawas. O pak lang ha, senior, buntis, bata, kailangan bo upa, bo boy, sai le à, cái này uwa, uwa boy đi qua mày. Chắc hồi đi. Chắc hồi đi. Uwa boy pa. Hả? Đó mình chín chưa là Xưa quốc gia sẽ không nghe đi chủ trì im cho phát địa đi rồi. Tiểu đi lộ bên hoa tết Hoa có đây cái siêu tiêu rồi. cái kiểu siêu tiêu mà. Siêu tiêu rồi. Siêu tiêu hoa thở quá cái gì không nghe đi thì tin bờ. Anh mình đi cái khoa mấy, anh mình cái khoa mấy. Bố bé anh mình đi ở khoa cái chủ trì siêu tiêu bộ, có phải siêu tiêu ấy. Đi siêu tiêu. U lộ bên. Anh ăn ở tiểu. Đi kia khi thì bà mi chủ trì đấy. Quốc gia đi. Wait lang. Theo bà bị chủ trì. Okay. Tapos, huwag kalimutan, makat ng buhok. Ha? Napakat na ako kasi alam ko, susunod na araw, marami na akong customer. Hindi na ako. Okay? Cut hair before. No? Có thì đi quay luôn là ulo. Okay. Okay. Tao cha. Chỗ là đến ca cho người là. Tao cha ha, thank you. Si Winnie bumili. Sumakay siya. Ano binili? Hindi ko alam. Ano binili? Ewan ko. Sige. Tapos, alam ko ha, naalala ko. Pero yun, umpisa, naklipat ako ng bahay. Kunti-kunti na lang. Ang naalala ko, mama ko, dati, sabi niya, everyday, talagang magdakdak, halimbawa, December na, magdakdak ka ng kutsara, isang pares o dalang pares, idakdak ng tasa, baso, ganun. Dakdak, ikutay tiyam, ibig sabihin, tapos na, may bago tayo baso, may bagong kutsara, tinidor, may bagong plato. Kaya, pag yung maglilipat ako ng bahay, naku, puno-puno ang baso, kutsara, tinidor. Kasi sabi ng mama ko, pag ninagay mo yan, para prosperity, hindi parang bawas ng bawas. Pag nabasak, hindi mo dinakdak. Di paano yun, hindi maganda. Kaya pag may nabasak o ganon, this year before, pwede Chinese New Year, dakdak ng kutsara, tinidor, plaza, baso po. Ha? Yan ang guide na natin na this morning, mamaya hapon, magka-guide tayo tungkol sa bagong stock ko. Meron na pwede na dakdak to. Ito ang bago natin. Happy Buddha. Nalagay natin sa bahay.
Parang Buddha, papasok, maraming pera. Araw-araw, ano, pahit ba ng tiyan? Sabi mo, Buddha, bigay mo ako maraming pera. Yan, no? Happy Buddha. Screenshot nyo and text nyo kay Tita Maxi o Charmy Ongpin po. Palagi ko sinasabi, text Tita Maxi. Tapos, ang dami naman, masakit ulo, palagi sinasabi, Tita, anong hawak mo? Every episode may hawak ako eh. Kaya sasabihin nyo, Tita Maxi, anong hawak mo itong Buddha? Hindi, sasabihin mo, Tita Maxi, this is how much? Hindi ko sinasagot yun, sorry po Ulitin nyo. Pag tingin nyo video ko, screenshot nyo para alam nyo anong hinahawak ni Tita Maxi. Ito yung Buddha nakaupo sa pera. Happy Buddha. Meron siya rui, may pau-pau pa siya dala. Pwede nakitinlagay sa office, pwede regalo sa office, sa bahay, sa kwarto, pwede. Happy Buddha. Kasi he is not a saint. Ang saint lang hindi pwede sa kwarto. Halimbawa, Santiago, bawal lalagay sa kwarto. Sa living room lang. Yung Santiago, pwede din sa kwarto mo. Pero wag kayo doon sa harap niya magpapihit. Ang pwede lagay yung mga senior, yung mga, hindi senior, yung mga widow ba? Widow, yung mga walang asawa, pwede lalagay ng Santiago. Pero hindi sa harap niya magbibihis kayo. Sa CR tayo magbibihis. Pwede tayo maglagay ng Santiago sa kwarto. Yung mga byudo o byuda, tama po? Yan po Yan ang kailangan natin maglagay. Ito, ang laki pa. May music ba ito? May ilaw ito. Lalagay mo sa pagpasok ng pinto, makikita mo o may poste o may lugar kayo, lagay nyo. Yan. Yan ang ibig sabihin na pau-pau na may pera. Ayan po red panty natin. Huwag kalimutan, everyday magsusuot tayo. Meron kaming panty medium, large, XL, 2X, 3X, 4X. Meron po Tuloy-tuloy tayo Baka, kasi mamaya maraming tao na hindi na ako maka live po. Thank you po. See you.